Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa diptonggo. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa diptonggo. Pag sinabi nating ponolohiya, ito ay tumutukoy sa pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Kapag naman ponema, ito ay nangangahulugang pinakamaliit na unit ng makabuluhang tunog. Pag sinabi nating patinig o vowels, ito ay ang mga titik A, E, I, O at U. Para naman sa katinig o consonant, narito ang mga titik B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X at Z. Ito naman ang dalawang malapatinig, W at Y. Kapag sinabi nating diptonggo, ito ay patinig na sinusundan ng malapatinig na W o Y sa loob ng isang pantig. Tandaan na kapag diptonggo, patinig plus malapatinig at dapat nasa iisang pantig lang. Para mas madali niyong maunawaan, narito ang mga halimbawa. Sayaw, galaw, bangaw, kahoy, bigay at aliw. Halimbawa ay salitang sayaw. Ang salitang sayaw ay may dalawang pantig. Ito ay ang sa at yaw. Ang diptonggo ay aw at ito ay matatagpuan sa ikalawang pantig. Ito naman ang halimbawa ng hindi diptonggo. Tandaan, kanina kapag sinabi nating diptonggo, ang format nito or ang gabay ay patinig plus malapatinig. At dapat ito ay makikita sa iisang pantig. Ang salita ay aliwan. Makikita sa salitang aliwan ang iw, pero tignan natin kung nasa iisang pantig ba sila. Iin natin ang aliwan sa kada pantig. Ito ay may tatlong pantig, a, li, at wan. Ngayon, nasa iisang pantig ba ang iw? Wala sa iisang pantig ang iyo kung kaya't ito ay hindi maituturing na diptonggo. Ang sumunod naman ay ang salitang awit. Matatagpuan sa salitang awit ang aw, pero tignan muna natin kung sila ba ay maituturing na diptonggo. Tiin natin ang salitang awit sa kada pantig, a at wit. Sa tingin nyo, ito ba ay diptonggo? Ito ay hindi diptonggo sapagkat hindi makikita ang aw sa iisang pantig. Ang a ay makikita sa unang pantig at ang malapatinig na W ay makikita naman sa ikalawang pantig. Ibig sabihin, ang aw ay nasa magkahiwalay na pantig. Diptonggo, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!